Huwag lang puro cheese yung ipalaman natin mga sa ating botse. Yung ating recipe ngayon ay tinatawag po natin ito na yema, ubi, botse, kamuti. Ang haba no? Ang sarap talaga nito kaya huwag nyo itong palalampasin kaya tara na. So dito ay unahin natin gawin yung ating yema filling para mag-sit. Gagamit tayo dito ng 5 peraso ng egg yolk at mula ito sa large na itlog. Lagyan ng half cup na cornstarch at 1 cup na condensed milk at 1 teaspoon ng vanilla extract. At din haluin muna natin yan bago tayo dito maglagay ng evaporated milk para hindi tayo magkaroon dito ng mga bilog-bilog na cornstarch. At maglagay lang tayo dito ng half cup na evaporated milk at haluin ng kunti at lutuin na natin ito sa mahina lang ng apoy ng ating kalan. At sa pagluto natin dito ay diretso lang ito sa paghalo. Huwag lang tigilan para hindi masunog yung ilalim. Haluin lang ito hanggang sa ito'y lumapot. At ito yun kalapot yung hinahanap natin para sa ating palaman. At pag ganito ng kalapot ay pwede na nating patayin yung apoy ng ating kalan at maglagay na tayo dito ng 1 tablespoon ng margarine. At tunawin lang yung margarine. At ito na mga okay na, itabi lang muna natin ito, palamigin, pwede ding ilagay sa mga chiller para mag-sit siya talaga. Pero ako dito ko na lang ito palamigin sa aking mesa. Ngayon gagawa na tayo ng ating kamote mixture. So dito meron akong 1 kilo na kamote. Ay nahugasan ko na ito at lagain lang natin ito hanggang sa lumambot. At ang ganda talaga ng ating electric cooker na ito mga gaha. Dito ako nagluluto ng ating mga munggo. Basta mabilis lang siya makaluto. At mura lang naman ito mabili natin. At ang tibay din ha kasi matagal na ito sa akin. At gamit na gamit ko din para sa ating mga palaman. At kita nyo naman na kasyang-kasya yung 1 kilo natin ng kamuti na mga malalaki ito kasi may size ito na 1.5 liters. Grabe ang ganda talaga gamitin ga. Ang bilis lang kumulo. Ang bilis lang talaga niyang makaluto. At meron din itong steamer na kasama. At ang ganda nitong dalhin ha pag nag-outing ay makaluto na tayo. At ito naluto na yung ating kamuti ay palamigin lang muna natin ito ha. Kung bet nyo ga yung ating cooker na ito ay ilagay ko lang sa comment section natin yung link ha or sa yellow basket natin. At pag lumamig na yung kamuti ay balatan at good ko rin lang natin ito gamit yung ating cheese grater. Pagkatapos ay maglagay na tayo ng 1 cup ng light brown sugar, 1 cup ng powdered milk, at 1 and 1/2 cups na harina. Third class flour yung harinang nagamit ko dito. Pwede din gagamit ng all-purpose flour. Pwede din bread flour. At sa flavor ube natin dito ay gumamit lang ako ng ube flavor powder. Pwede naman kayong gagamit dito ng syrup, ube flavor. At mikos-mikusin lang talaga natin ito ng mabuti hanggang sa mag-well combine yung ating mga ingredients na mag-well combine na din yung ating flavor. Hanggang sa maging ganito na yung consistency ng ating mixture. At pwede na natin itong lagyan ng palaman. At ito na malamig na yung ating palaman. Dito ko na lang ho yan ay pinalamig sa ating mesa. Hindi ko na nilagay sa chiller. Nag-sit naman siya. At para sa ating kamote mixture ay gagamit ako ng measurement spoon na 1 tablespoon at paminsan-minsan din para hindi didikit ay isawsaw lang natin sa mantika yung ating tablespoon. At dito naman sa ating palaman ay may 1 teaspoon ito na measurements. Kaya ang sabi ko sa inyo mga huwag lang puro cheese yung ipalaman natin dito ha. Kaya ang sarap talaga pag gawin din natin yema filling yung ating palaman dito. At ito din yung pangdagdag malinamnam sa ating botche. Ipalubog natin ito sa sesame seeds. At madali lang naman itong lutuin. Lutuin natin ito na sa mainit na mantika. At halu-haluin lang ng paminsan-minsan ng padahan-dahan at pag nag-golden brown na yung ating lunga ay okay na ho yan. At grabe sarap nito ha, sakto lang tamis na hindi masyadong matamis. Kung gusto nyo talagang masyadong matamis ay pwede naman kayo dito magdagdag ng asukal. Pero para sa akin ay sakto lang yung tamis nito na masarap pipares din sa kape.